Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid ko, my brothers and sisters, my friends. Today is March 27, 2026. March 27, 2026 is Friday. Araw po ng Biyernes ngayon, time check tayo, 10:10 PM, alas 10:10 po ng gabi. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Divine Readings, Holy Readings, Lectio Divina. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Tulad ng dati, bago po tayo tuluyang magsimula, ay inaanyayahan ko po kayo sa ating pambungad ng panalangin. Wait lang po. Sabay-sabay po tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear God, we are grateful that our loved ones have had this day together with ample food and shelter and with the love of one another to lighten the day's burdens and magnify the day's joy. May we truly forgive one another's failing, the unkind words or forgotten thank you that are not so important in the long run. May we have the courage to discuss the things that are important to us. We thank you for all the experiences this day has brought. May this encourage and help us to grow past our mistakes and to develop strength for future challenges. We ask you to bless and protect our homes and all who are dear to us. We ask this through your Son, our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you, the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. God's legions of angels, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. At tuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Papakita ko na po sa inyo anong ebanghelyo. Ang ating ebanghelyong pag-uusapan ngayong gabi ay ang ebanghelyo para sa araw ng bukas, March 28, na Saturday po, ikalimang linggo ng Lent. Okay? Ikalimang linggo ng Lent sa ating kalendaryong pansimbahan. Okay, palapit na po talaga tayo ng palapit sa mahal na araw. Actually, ano na siya? Wait lang po. Check ko lang po yung aking kalendaryo. Okay. Wednesday, Thursday, Monday. Wala. Okay, but anyway, ang atin pong, ang atin pong Webes Santo ay April 2. April 2 po ang ating Webes Santo. Nawawala ako sa pagtingin sa kalendaryo. So, simulan na po tayo. Anong ebanghelyo para sa araw ng bukas? Wait lang po. Share screen ako para maipakita na sa inyo. Wait lang po. Okay. So, anong ebanghelyo para sa araw ng bukas? Ito po ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas. Sana'y nakikita nyo na. Ito ay mula sa aklat ni San Juan, Kabanata 11, mga talata 45 hanggang 46. John 11, chapter 11, verse 45 to 56. Simulan na po tayo. A proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint John. Glory to you, O Lord. And therefore, many of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did believed in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. Then the chief priests and the Pharisees called the meeting of the Sanhedrin. What are we accomplishing? They asked. Here is this man performing many signs. If we let him go on like this, everyone will believe in him, and then the Romans will come and take away both
our temple, and our nation. Then one of them, named Caiaphas, who was high priest that year, spoke up. You know nothing at all. You do not realize that it is better for you that one man die for the people than that the whole nation perish. He did not say this on his own, but as high priest that year he prophesied that Jesus would die for the Jewish nation, and not only for that nation, but also for the scattered children of God, to bring them together and make them one. And so from that day on, they plotted to take his life. Therefore, Jesus no longer moved publicly among the people of Judah. Instead, he withdrew to a region near the wilderness, to a village called Ephraim, where he stayed with his disciples. When it was almost time for the Jewish Passover, many went up from the country to Jerusalem for their ceremonial cleansing before the Passover. They kept looking for Jesus. As they stood in the temple courts, they asked one another, "What do you think? Isn't he coming to the festival at all?" And the gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So, ayan po yung ating ebanghelyo. Ay nang mapagaling ni Jesus ang kapatid ni Maria. Wait lang po, stop share na po ako. Okay. Nang mapagaling ni Jesus, or I mean, nang magawang mabuhay ni Jesus si Lazarus, ang kapatid ni Maria at ni Marta, ang mga pumunta sa kanila, kila Maria at Marta, nakita ang pangyayari. At nang makita nila ang pangyayari, nagkaroon ng dalawang uri ng katugunan ng mga tao. Marami sa mga tao ang nagsimulang maniwala kay Jesus. Okay? Mas lalong maniwala pa kay Jesus. So pagkabuhay ni Jesus kay Lazarus mula sa kamatayan, ang mga tao ay nagkaroon ng dalawang katugunan. Ang una, ang ibang katugunan ay ang pagkakaroon nila ng kaisahan ng paniniwala kay Jesus. Samantalang ang ikalawang katugunan naman ay nagdulot ng pagtuligsa laban kay Jesus. Pagtuligsa in the sense pagsiselos, in the sense magkahalong pagsiselos sa takot, lalo na sa mga relihiyosong leader, sa mga pariseo, sa mga Pharisees. So, anong nangyari? Yun nga po, dalawang katugunan galing sa mga tao. Ang una ay nagsisimula ang marami na talagang maniwala na kay Jesus. Lalo na nakikita nila, nasasaksihan nila ang mga nagagawa at ginagawa ni Jesus kasama ang maraming himala. Isa na nga dito yung naibigay na ang pagbuhay ni Jesus kay Lazarus mula sa kamatayan. Okay. So, samantalang yung isang tugon naman mula sa mga religious leaders, sa punong saserdote, lalo na kay Caiaphas, siya yung punong saserdote, the chief priest of that year, may halo ng takot at pagsiselos. Okay. Muli at muli, parang ang gusto kasi ng mga religious leaders na ito, ng mga pariseo, mapanatili nila ang impluensya nila sa mga tao. Okay, mapanatili nila ang kanilang impluensya at kapangyarihan sa mga tao. At ang nakikita nila si Jesus, marami ng tao ang nagsisimulang maniwala at naniniwala na kay Jesus, nagkakaroon na ng unity, kaisahan sa paniniwala kay Jesus. Yun, sinamahan na sila ng takot at pagsiselos. And so, lang po.
As a teacher who always try to manage my classes regarding classroom discipline or in and outside of my classroom, I put up students who will become my eyes and my ears when I am not around or kapag wala sila sa klase ko. Nalalaman ko pa rin kung anong nangyayari sa kanila kasi naglagay nga ako ng mga estudyante ko rin ay na nagiging matateng ako para tignan ang nangyayari sa kanilang klase o section. Ang instruction ko, my instruction was simple. Okay? Inform me. Inform me of any behavioral problems if there is any among their classmates. And basically problems like bullying and other matters like disrespecting my fellow teachers, pananakit, inflicting physical harm, etc. etc. Pag sabi ko, report, mag-ulat. Okay, report, mag-ulat. Ang sabihin na nila ang mga karaniwang problema sa araw. Okay, sa araw na yon. Pag sabi ko, report. Sige, report, mag-ulat. Etong mag-ulat na ito, this mag-ulat or to report proved to be useful. Many behavioral problems are prevented and likewise solved before becoming too big for someone to handle. Every time that there is a report of like violations regarding school rules and discipline and order, I myself study the situation, the case. These complaints about you, sasabihin ko, itong mga reklamo tungkol sa'yo, totoo ba yan? And do not attempt to lie to me. Huwag kang magsisinungaling sa akin. It would be better to just tell me the truth than make alibis, mga pagdadahilan para makaiwas. Okay, yan ang sinasabi ko. Itong mga reklamo tungkol sa'yo, totoo ba yan o hindi? Kapag sumagot na totoo, o anong masasabi mo tungkol dyan? You're sorry about it? Ang sinasabi ko rin, do not make any attempt to lie to me. Huwag kang magsisinungaling sa akin. It would be better for you to tell me just the truth than to make alibis. Usually, pinagdidiinan ko, I emphasize din usually yung mga nakakita, yung mga nakarinig sa mga ginagawa niya na naging dahilan ng kanyang reklamo. Nakakatulong siyang mabuti. Okay, nakakatulong siyang mabuti. Over time, I develop among my students the trust I needed from them. Because of this trust that I developed among them, they open up to me various problems. Even knowing those who do have thoughts, nagkaroon ng pag-iisip ng suicide. Meron pa ring mga batang ganyan. And suicidal thoughts, for many various reasons. Okay. Tomorrow's gospel speaks about how the Pharisees and the chief priests, Caiaphas, plotted to kill Jesus. May mga may mga nagsabi sa kanila sa mga nangyayari ginagawa ni Jesus. May nagre-report, may nagsasabi sa kanila. Puntahan uli natin. Okay? Puntahan uli natin. Now many of the Jews who had come to Mary and seen what he had done began to believe in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. So, dalawang grupo ng mga tao, yung grupong naniniwala at yung grupong nasa panig o pumapanig sa mga Pariseyo. Nire-report nila, nag-uulat sila sa mga Pariseyo. Nag-report sila sa mga Pariseyo tungkol sa mga ginagawa at nagagawa ni Jesus. Yun na nga. At dahil sa mga nagagawa at ginagawa ni Jesus,
Nagkaroon sila ng takot at pagsiselos kay Jesus. Okay? So yung punong saserdote, si Caiphas at yung iba pang pariseo, nag-usap-usap sila tungkol kay Jesus. They held the meeting. They had held the meeting for that purpose. Pinag-usapan nila si Jesus. It seems that in Caiaphas' point of view, that plot they made for Jesus was something political and not religious or spiritual in matter. In other words, the execution of Jesus for Caiaphas, I think, will save the nation from political extinction because that was yun nga because that was their thought. If we let him go in this way, pertaining to Jesus' doing, everybody will believe him, and the Romans will come and destroy the holy place, our place, Jerusalem, the Holy Land, or more probably the holiest of all places, the temples, the Jewish temples. Yan ang sinabi ni Caiaphas. Yan ang takot ni Caiaphas na sinabi niya sa mga kasama niyang Pariseo. So Caiaphas and the religious leaders with him to try seems tried to connect the religious matters to political matters. Ang Kristiyanong pananampalataya natin ay may koneksyon sa politika kung ang politika ay puno at nababahiran ng mga korupsyon o kabulukan. Dahil ang simbahan natin ay may hindi lang spiritual na pananagutan sa lipunan, kundi meron ding moral na pananagutan bukod sa espiritual na kapakanan ng bayan. At kung makikita ng simbahan ang pagpapabaya, ang pang-aabuso laban sa mabuting kapakanan ng tao o ng lipunan sa kabuuan, huwag nating isipin, hindi natin dapat isipin na hindi dapat makialam ang simbahan. Sa English, tinatawag na moral ascendancy. Bukod sa spiritual ascendancy, tinatawag na moral ascendancy. What is that to us Catholics? Moral ascendancy. It refers to the spiritual authority, power, and credibility of the institution of the church or of a person gained by living a virtuous life, Christ-centered life, which allows the person in authority to guide, to influence, and to inspire others towards holiness or virtues or righteous living. Yun ang moral ascendancy. Hindi iyan, it's not about domination or coercion. Sa wikang Tagalog, hindi yan brasuhan. Okay, hindi yan barasuhan. Hindi ito barasuhan. But about leading through integrity, leading through virtuous living, and alignment with God's will. In contrast, in worldly power, i.e., example sa politika, unlike political or social authority, moral ascendancy does not rely on force or status. Okay? It does not rely on force or status. Nasabi ko na, hindi yan yung sa wikang Tagalog, brasuhan. But then it is persuasive, it is influential and effective because it should reflect Christ's example of servant leadership, paglilingkod, mabuting paglilingkod. Okay, na maniniwala ang tao dahil nakikita nila doon sa leader ang mabuting paglilingkod, ang matuwid na pamumuhay, ang mabuting paglilingkod. Doon nagiging persuasive, doon nagiging influential,
at epektibo ang isang leader, hindi sa pampabraso. It also should also reflects the mercy of Christ and compassion for the people. So, ang sinusundang modelo ay ang awat malasakit, pagmamahal ng Panginoong Heso Kristo. Yan ang budhi ng isang tamang liderato. Yan ang budhi ng isang tama at mahusay na liderato. Isang lideratong may awat malasakit sa mga tao, mercy and compassion, reflecting the Lord Christ Himself. Leadership in such a way that the leaders themselves must truly be righteous. Tunay na matuwid yung leader. Hindi magnanakaw, hindi sinungaling, hindi bastos, kundi matuwid, makatarungan. Okay? At talagang may malinaw na prinsipyo at katwiran. Okay? People who are just then must speak up, do something about kapag may nangyayaring abuse. Okay, kaya kung nasabihin natin hindi dapat makialam ang simbahan, politika yan, politika yan. Tatahimik ba ang simbahan? Dapat bang patahimikin ng simbahan? Kung ang simbahan, kasama na tayo sa simbahang yan, nakikita natin ang lipunan, puno ng kabulukan. Kung patatahimikin ng simbahan, isa din iyong anyo ng kawalang katarungan. Okay? Kawalang katarungan. So, again, leadership in such a way na yung leader themselves, makatarungan sila. Makatwiran, makatarungan, at matuwid. Hindi iyan, ako nasa pwesto, ako nasa tuktok na pwesto, therefore, sa ayaw nyo at sa gusto, masusunod at masusunod ang sasabihin ko. Ang sinasabi ko, ang sasabihin ko. Brasuhan yon. Brasuhan yon. Pambabraso. Okay. Pero sa atin, yung moral ascendancy na yan, yung moral ascendancy na yan, ay tutukoy uli sa kapangyarihan at otoridad na nakuha, naging credible sa isang institution o tao dahil yung tao o institution ay nagpapakita ng isang pamumuhay na nakasentro kay Jesus, sa buhay ni Jesus, Christ-centered life. Okay? So, ang tunay na pagmamalasakit sa kapwa na minsan nawawala sa mga politiko, sa maraming mga politiko, na nagiging conscious or unconsciously nawawala sila dahil ang agenda ay nagiging personal. Merong personal na interest, may personal na agenda o makasarili. Conscious and unconscious. Conscious and unconscious na naiwawala ang pagmamalasakit. Hindi nakapagmamalasakit dahil conscious and unconscious, merong hidden agenda na makasarili. Personal. Hidden, personal, makasarili. Personal at makasarili na itinatago sa likod ng mga pagkukunwari. Pagkukunwari na sinasabi sila'y nagmamalasakit sa bayan. Pero kalimitan, hindi naman talaga, kundi para lang i-push ang kanilang mga political influence para sa kanilang pananatili ng kanilang political status. Okay? So, ganyan talaga, maraming politiko ay ganyan. Conscious and unconsciously, makita mo kung sino ang naglilingkod ng totoo at tapat o sino naman ang mga politiko na may mali dito.
may mali dito kay senator, may mali dito kay congressman. Okay. So sa pagbasa, sa unang pagbasa, sa first reading, bukod sa gospel, kinuha sa aklat ni Ezekiel, chapter 37, verse 21 to 28. Maraming sinabing at gagawin ko ang Panginoon. I will, si Yahweh. Ang sabi niya, I will unite my people. My people will be my people and I shall be their God. Pag-iisahin ko ang aking bayan at ang bayan ko ako'y kikilalanin na siyang kanilang Diyos. My people will follow my judgments, respect my laws, and practice them. Sino yung nagsasalita? Si Yahweh. Ang makapangyarihang Diyos, si Yahweh. I will, ang daming I will. Again, mula sa aklat ni Ezekiel, chapter 37, verse 21 to 28. I will unite my people. My people will be my people, and I shall be their God. My people will follow my judgments, respect my laws, and practice them. Si Yahweh ang nagsasalita. Kaya naman, paniwalaan natin na mangyayari yan para sa kanyang bayan. May kinalaman ng pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa isa pang tagpong punto. Sa isa pang tagpot punto, may kinalaman ng pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa pista ng Paskwa or the Jewish Passover. The Jewish Passover. The connection between the Passover and Christ's death. Magandang alamin po natin yan. Ano ang koneksyon ng Jewish Passover sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo? Bilang Katoliko, may I read how our Catholic faith explains the connection between the Passover and Christ's death. Mabilis lang po ito. Our Catholic Church teaches us that Christ's death is the fulfillment of the Jewish Passover. Jesus is the true Paschal Lamb, whose sacrifice brings salvation, just as the lamb's blood in Exodus saved Israel from death. Ano nung panahon sa Ehipto, iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan. Nagdaan, tawag anghel ng kamatayan. At napuksa lahat ng panganay ng mga anak ng mga Egyptians, yung nag-pass over ang Espiritu ng Diyos. At nailigtas ang Israel sa pagpapahid nila ng dugo ng tupa sa kanilang mga pintuan. Okay? So, yung Jesus is a true Paschal Lamb. Sa panahon naman ni Jesus, ang connection, si Jesus yung Paschal Lamb whose sacrifice brings salvation, just as the lamb's blood in the Exodus saved Israel from death. Jesus' passion and the Eucharist are seen as the new Passover, inaugurating freedom not from the Egyptians, not from Egypt, but from sin and death. The key connection between Passover and Christ's death, the Paschal Lamb. In Exodus, the Israelites sacrificed a lamb without blemish and marked their doors with its blood, so death would pass over them. Makikita yan sa Exodus chapter 12. In the New Testament, Jesus is called the Lamb of God. Mula sa aklat ni San Juan, Kabanata 1, talata 20. And St. Paul explicitly says, Christ, our Passover Lamb, has been sacrificed. 1 Corinthians chapter 5, verse 7. Our Catholic teaching sees Jesus as the perfect, sinless Lamb whose blood saves humanity from eternal death. The blood of salvation, the blood of land in the Exodus protected Israel from the angel of death. Christ's blood poured out on the cross redeems humanity and reconciles us with God.
This is why the Eucharist is a central in our faith. Catholic believe the chalice truly, that the chalice during the Eucharistic, the liturgy of the Eucharist, the chalice truly contains Christ's blood, the new covenant. The meal and the Eucharist, Passover was celebrated with a ritual meal. At the Last Supper, Jesus instituted the Eucharist during a Passover meal, transforming it into the sacrament of his body and blood. This is the new Passover celebrated at every Mass. Deliverance and freedom. The first Passover marked Israel's liberation from slavery in Egypt. Christ's death and resurrection marks humanity's liberation from slavery to sin and death. This is why Easter is called the Christian Passover. Okay? So kung tatagalugin ko yan, sa ating pananampalatayang Katoliko, tinuturuan tayo ng ating simbahan na ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo ang katuparan ng Passover ng mga Hudyo. Na si Jesus ang tunay na korderong pangpaskwa na ang kanyang pagsasakripisyo ay nagdulot ng kaligtasan sa atin. Kung paanong ang dugo ng korderos sa Exodus ay iniligtas ang kanyang bayang Israel mula sa kamatayan. Ang paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang katawan at dugo sa Eucharistia ay kinikilalang bagong Passover. Inaugurating freedom from Egypt but from sin and death, not from Egypt. So yung Passover, yung Paschal Lamb na si Jesus, siya ay kalayaan mula sa kasalanan at kamatayan. Iyan ang sagisag niyan. At ang pinaka-koneksyon o dugtong sa Passover at sa kamatayan ni Jesus, dahil si Jesus nga ang korderong pangpaskwa. Yan ang paliwanag sa atin. Sa Exodus, nag-alay ang mga Israelita, nagsakripisyo ng kordero, tupa, na walang kapintasan, without blemish. Minarkahan nila ang kanilang mga pintuan upang ang kamatayan will pass over them. Lalagpasan sila. Makita sa Exodus chapter 12. Sa New Testament, si Jesus ang kinikilalang narito, ang kordero ng Diyos. Yan, the Lamb of God, na siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Makita naman sa aklat ni San Juan, Kabanata 1, talata 20. And St. Paul explicitly says, Christ our Passover Lamb has been a sacrifice. Okay. Naisakripisyo na si Kristo na siyang kordero ng Diyos. Tinuturuan tayo ng ating paniniwalang Katoliko na si Jesus ay walang kapintasan. Korderong walang kapintasan na ang kanyang dugo ang nagligtas sa sangkatauhan mula sa walang katapusang kamatayan, eternal death. Ang dugo ng kaligtasan, ang dugo ng kordero sa Exodo ay pinrotektahan ng kanyang bayan ng Israel mula sa anghel ng kamatayan. Ayan, tama ako. The angel of death. And so Christ's blood poured out on the cross, ang tumagas na dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ang siyang nagdulot ng kaligtasan sa sangkatauhan at muli ang relasyong nasira sa pagitan ng Diyos at nating mga tao dahil sa naidanak na dugo ng Panginoong Hesus ay muling nanumbalik at napanumbalik. Kaya naman sa Eucharistia, sa pagdiriwang ng Eucharistia, the liturgy of the Eucharist,
si Jesus sa anyong tinapay at alak, naniniwala tayong mga Katoliko na ang kalis ay tunay na naglalaman ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ang bagong tipan. Okay? The meal and the Eucharist ay pinagdiriwang ang Passover sa pamamagitan ng ritual na pagsasalo-salo. Ngunit sa huling hapunan ni the Last Supper, tinatag ni Jesus instituted the Eucharist during a Passover meal, transforming it into the sacrament of His body and blood. Okay? This is the new Passover celebrated at every Mass. Kaya yung Eucharistia, ang dugot tinapay. Okay? Si Jesus sa anyong dugot tinapay, hindi lang yan isang simbolismo, hindi lang yan isang pagsasagisag sa atin. Yan ay isang katotohanan na si Jesus ay nagsakripisyo para sa atin, na idanak ang kanyang dugo para sa ating kaligtasan. Ang kamatayan ni Jesus at muling pagkabuhay ni Jesus ay magsasabi at magpapaalam sa atin ng kalayaan mula sa pang-aalipin, mula sa kasalanan at kamatayan. Kaya naman, ang Easter, ang panahon ng muling pag-alaala, ng muling panahon ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, ay tinatawag na the Christian Passover. So, inaanyayan, yan din po ay galing sa aking research. Okay, pagsasaliksik. Maganda uli, okay, kung hindi nyo nakuhang mabuti, simple lang ang tanong sa pagsasaliksik. Anong kinalaman o anong koneksyon ng kamatayan? Okay, anong koneksyon ng kamatayan ng pagsasakripisyo ng ating Panginoong Jesus sa pista ng Pasko or the Jewish Passover? What is the connection between the Passover, the Jewish Passover, and Christ's death? Magandang alamin po natin yan. Sabi ko na sa inyo ang naging bunga ng aking pagsasaliksik. Hindi po yan galing sa akin. Bunga yan po ng aking pagsasaliksik at ang basihan ay kung ano ang turo ng ating simbahang Katolika. Kaya napakaganda ng ating pananampalatayang Katoliko. Maganda mga paliwanag, lalo na tungkol sa ating pananampalataya, higit lalo sa panahong ito ng Lent. So marami na pong nasabi, muli balikan natin, makiisa tayo sa pag-alaala sa panahon ng paghihirap at pagpapakasakit ng Panginoon. Kung paanong nakikiisa tayo sa kanyang pagkabuhay at nagdiriwang, makiisa din tayo sa pag-alaala ng kanyang mga pagpapakasakit at paghihirap para sa ating kaligtasan. We share in Christ's suffering and also we share in Christ's resurrection. Okay. We share in His suffering as we share in His resurrection. Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Aaron po ito. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa makikiisa sa pag-aaral natin ito. Magandang gabi po.